Naalala mo, Senator, nung panahon ng tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba nung nag-iikot si Leni Robredo sa ibang bansa, na-invite siya, diba, para magsalita. At Mm. sinasabi yung kondisyon ng Pilipinas under the Duterte administration. Ang dahil bumabanat sa kanya, bakit mo sinisiraan yung Pilipinas? Hindi ka nalang tumulong. Tapos, diba, Correct. mukha nananakot pa na dapat kasuhan yan. Naalala ko lang yung mga sinabi nila, ngayong precisely ito yung ginagawa ng Vice Presidente dun sa nakaupong Pangulo. Ilang muna. Correct. Mamaya, may sesegue naman ako sa iba pang topic tungkol dyan. Pero dyan muna tayo mag-focus. Dahil Sige. nag-rally yung mga Pinoy at saka mga OFW at saka mga nakatira dyan sa Australia. Nag-rally sila laban kay BP Sara Duterte. Kala mo mag-rally para kay BP Sara Duterte, no? Nag-rally sila. Itong mga human rights groups. Yung una nilang call ay wag bigyan ng visa. Wag bigyan ng visa si Sara at saka si Amy. Yung ikalawa nilang call ay Sara Duterte not welcome in Australia. Filipino-Australians belonging to a coalition of organizations known for their human rights work and just peace advocacy is staging a protest rally at the steps of Parliament last Sunday, 3 to 4 p.m. The Filipino-Australians for Justice, Accountability, and Peace, FAJAC, will call for the conviction not only of former President Rodrigo Duterte at the ICC, but also incumbent Vice President Sara Duterte in the Philippine Impeachment Court. So ito, ang daming grupo na nakapirma rito eh. No? At we dream of a homeland where democracy thrives, leaders serve with integrity, and all citizens live with dignity and equal opportunity. But peace is impossible while poverty, political dynasties, and foreign interference persist. Dami tinamaan, no? Hindi lang sila Sara, pati yung mga kaibigan mo. Talagang Kaibigan nating lahat. Parang feedback yung banat nila. Lahat tinamaan, walang direksyon. Calls for hold Sara accountable, convict Sara now, arrest Bato de la Rosa and Duterte co-perpetrators, justice for Duterte's victims and their families, reinstate the membership of Philippines in the ICC and human rights violations under Marcos, stop the killings, dismantle the NTF-ELCAP. Dami pa, pero ayun, ang leader nila si Melba Marginson. Nag-guess mo na yata ito sa iyo eh, no? Hindi pa. Senator, nahiya ka pa. Parang gusto mo basahin yung buong pahayag, ha? Ilang pahina ba yan? Hindi, sige. Tsaga ako dito. Baka kasi magtampo dahil ahead, hindi ko nasabi yung kanilang mga calls eh. Sa parang kanyan eh, welcome kay Sara sa Australia. Baka kasi akala ni Sara, puro mga pro-Duterte lang ang nandun. Diba? Kaya i-emphasize lang natin na marami rin ang anti-Duterte at anti-lahat ng klase ng impunity at corruption. Lagay ko lang din sa konteksto, no? Kasi yung mga ganyang pagkilos laban sa mga katulad ni Sara Duterte, baka inisip na iba, it's personal eh. To a lot of Filipinos. Sa akin hindi eh. Ang basa ko dyan, issue-based. Kasi ito rin hindi ko maintindihan sa ibang mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta dito sa klase ng politika tulad nung sinusulong itong si Sara Duterte. Nakikita ng mga kapwa natin Pilipino yung mga best practices dito sa mga bansa kung nasaan sila. Australia, primarily. Ganda-ganda ng bansa na yun. Diba? Ang taas ng quality of life, nandun yung healthcare, etc. etc. So doon na nakikita supposedly yung klase ng demokrasya. Pag gumagana, nakikinabang talaga yung tao. Pero bakit hindi nila dinedemand yung ganong klase ng service at pamamalakad doon sa kanilang home country at nabubulag pa rin doon sa personalidad na hindi nagsusulong ng ganong klase politika at pamamalakad, kundi yung kabaligtaran. Sobrang na yung pagtatagalog ko dito, parang naka-activista, no? Medyo hihinto muna ako. Tama. Halimbawa, dyan sa lugar mo ngayon, sa Italy, ang propaganda dyan ay puro mga pro-Duterte, mga OFW. Pero yung mga pinagsalitaan mo, mga pinagsalitaan ko, mga pagsasalitaan ni Smiling Assassin, yung mga pinagsalitaan ni Laila at saka ni Heidi Mendoza,
Puro kwan yun. Puro anti-Duterte. At hindi lang anti-Duterte, anti sa lahat ng uri ng impunity. Lalong-lalo na mga dynasty. Lalong-lalo na graft and corruption. Kaya ipaliwanag natin, may mga patches of green doon sa sinasabi nilang disyerto. No? Kaya yun ang ipagmalaki natin dahil lumalaki ang mga patches na yan. Dumadami yan. Hindi yan mga isolated na patches. Yun yung kailangan maunawaan din ng ating mamamayan. Akala kasi, lahat ng OFW pro Duterte. Hindi Yeah. Ito rin naman, no, na-realize ko kasi sa mga pakikipag-usap natin sa mga kababayan natin dito. Don't get us wrong, no? Marami talagang DDS pa lang. Sa Roma, sa ibang bahagi ng Italia, saka sa iba't ibang bansa. At merong merong dahilan kung bakit. Pero nandun kasi yung pag napaliwanagan at nakita nila yung issue, kumbaga napagtanto nila, mali pala yung mga detalye na kukuha ko. Wala din sa mga sources ng impormasyon na tinatangkilik ko. Doon sila nagigising. Kasi remember, may isa nagkwento sa akin dito na kababayan natin. Ito rin conclusion agad, dinanatan, tinagtanggol sa akin. Nung tinanong, saan ba nakuha yung impormasyon na yun? Hindi ko nga alam eh. Tapos yung pinaliwanagan, ganun pala. Yun. Baka nagsisimula na nila makita. Halimbawa, itong mga latest na developments na pwede natin pag-usapan later. Itong away sa gitna ng mga Duterte. Di ba? Ito, pag-usapan na natin. Oo. Dahil talagang batuhan na ng putik eh. Yung kampo ni Sara, nila Baste. Tapos nila Maharlika. Tapos yung iba naman, yung ibang mga, hindi ko sana sasabihin babae dahil parang hindi maganda pakinggan eh. Yung ibang mga pamilya ni Digong, na katulad nila Hanilet, etc. Tapos yung iba pa ng mga hindi lang dalawang kampo, may mga iba pang kampo na nag-aaway, no? Siguro buhay ka pa, pinag-aawayan na yung posibleng mana mo. Obviously, merong agenda si BP Sara sa mga pag-iikot niya sa ibang bansa. Pero what they think of the messaging and the effectiveness of that messaging. Binabanatan yung Marcos administration na legit naman yung ibang binabanggit niya. No? Although alam mo yung motibo niya. And number 2, rallying support behind her father. Diba? What do you think of that? Well, una ay hindi naman siya bago dahil alam nila yung kanilang base nung nanalo si Digong at si Sara ay yung mga OFW at yung kanilang mga pamilya. So, katulad ng ginawa nila last election, kino-consolidate nila yung kanilang base. No? At alam nila na nagsisimula na rin mabawasan significantly yung base nila sa mga OFW. Halimbawa, sa US lang hindi ganun kalaki yung kanilang suporta. Sa Canada, malaki pa rin. Sa Europe, hati yan. No? Sa Middle East, malaki pa rin. Pero significant din yung pagbaba. Kaya gusto nila i-consolidate. Gusto nila i-scale up. Maliban pa sa masarap magbiyahe. Diba? Masarap magbiyahe. No? Siyempre, dagdag na yun. Hindi ko lang alam kung sino yung mga alipores na kasama niya. No? Hindi ko rin alam kung saan nila kinuha yung budget. Dahil hindi naman ganyan kaliit yan. Lalo na kung may entourage ka na kasama. At hindi naman yan katulad natin na economy ang sasakyan. Diba? At the minimum, business class yan. At the minimum, mga 4-star hotel yan. No? Kaya hindi katulad natin, nakikitira lang tayo kila Father Albert, no? Sa gano'n, no? Na mga lugar. Kaya yun yung dalawa, no? Ikatlo ay pwedeng fundraising din yan, no? Dahil mako-contribute yung mga tao dun sa kaso ni Digong at dun sa kanyang impeachment, no? Pwedeng fundraising din yan. Dahil ang hirap kasi i-justify na lahat ng gastos sa ICC at saka sa impeachment galing lang sa sarili niyong bulsa. Dahil lalo na, I'm sure, hindi yan mag-reflect sa inyong SALN. So kailangan nilang ipakita na may fundraising, nakuha nila yan, binigay sa kanila, bago nila ibinigay sa mga abogado. Dahil kung yung mga diretso yan pupunta sa abogado, crime yan. Kung yung mga abogado magbibigay ng libreng serbisyo, krimen yan. Kung may pribadong mga individual na magpopondo ng kanilang mga abogado,
na mga mamahalin at napakarami, krimen din yun. So, kailangan yung contribution pumunta sa kanila. No? At kumbaga sa kanilang bulsa manggagaling yung pagbigay sa mga abogado para ma-justify at hindi kontra sa kanilang nireport sa SALN. So, yun yung ikatlo na posibilidad. No? Dahil lang, paano mo ipapaliwanag itong 18 mong abogado, hindi pa kasama dyan ng mga staff, sa impeachment? No? Paano mo ipapaliwanag yan? Eh yung isang abogado lang dyan, 10, 20 million ang acceptance fee. So, pwede pang tumagal yan ng ilang buwan. So, paano mo kukuhanin yan? Paano mo i-justify? Sila Kaufman, paano mo i-justify? Kahit nag-file ng indigency si Digong sa ICC para bigyan siya ng 40,000 euro per month, ay kulang pa rin yun doon sa kanilang mga international lawyers. So, kailangan nila ng strategy para magawa, masahuran yung kanilang sobrang dami ng mga mamahaling mga abogado. At the same time, ay makaiwas sila dun sa Republic Act RA 6713 na pinagbabawal na manggaling sa mga pribadong individual yung mga ganyang klaseng serbisyo at pinagbabawal na pro bono yung ganyang klaseng serbisyo.